Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galang. Ng may tuwa at galang. We also include in this Mass, in the intentions of this Mass, the thanksgiving of Edna Santos, Ate Edna, and her family, Elmar and Ruby Panopio, Lucita Baby King, and for birthday of Mark Nathaniel Santos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family, with confidence, let us first ask the Father's forgiveness for all our sins, for He is full of gentleness and compassion. We humbly pray, I confess, To Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang maging kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, gusto mang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Amahan, maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang o Kristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Let us bow our head and let us pray. O God, protector of those who hope in you, without whom nothing has firm foundation, nothing is holy, bestow in abundance your mercy upon us, and grant that with you as our ruler and guide, we may use the good things that pass in such a way as to hold fast even now to those that ever endure. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. On the first reading, King Solomon was renowned for his extraordinary wisdom and wealth. They were gifts from the Lord, who gave him abundance of both, though Solomon had asked only for an understanding heart. A reading from the first book of Kings. The Lord appeared to Solomon in a dream at night. God said, "Ask something of me, and I will give it to you." Solomon answered, "O Lord my God, you have made me, your servant, king to succeed my father David. But I am a mere youth, not knowing at all how to act. I serve you in the midst of the people whom you have chosen, a people so vast that it cannot be numbered or counted. Give your servant, therefore, an understanding heart to judge your people and to distinguish right from wrong. For who is able to govern this vast people of yours?" The Lord was pleased that Solomon made this request. So God said to him, "Because you have asked for this, not for a long life for yourself, nor for riches, nor for the life of your enemies, but for understanding, so that you may know what is right, I do as you requested. I give you a heart so wise and an understanding that there has never been anyone like you up to now. And after you, there will come no one to equal you." The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, I love your commands. Lord, I love your commands. I have said, O Lord, that my part is to keep your words. The law of your mouth is to me more precious than 1,000 of gold and silver pieces. Lord, I love your commands. Let your kindness comfort me, according to your promise to your servants. Let your compassion come to me, that I may live, for your law is my delight. Lord, I love your commands. For I love your commands more than gold, however fine, for in all your precepts I go forward. Every false way I hate. Lord, I love your commands. Wonderful are your decrees. Therefore, I observe them. The revelation of your words sheds light, giving understanding to the simple. Lord, I love your commands. On the second reading, our faith tells us that we are part of God's plan of salvation. In this excerpt from the letter to the Romans, St. Paul lists the different stages through which that plan is implemented. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters,
We know that all things work for good for those who love God, who are called according to his purpose. For those he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, so that he might be the firstborn among many brothers and sisters. And those he predestined, he also called. And those he called, he also justified. And those he justified, he also glorified. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth, for you have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. Alleluia. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind. When it is full, they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad, they throw away. Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth. Do you understand all these things?" They answered, "Yes." He replied, "Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Alam niyo po dati ang Palestina ay napapaligiran ng mga magkakaaway na bayan tulad ng Egypt, Asia Minor, Mesopotamia at meron pang iba. Ang hirap dahil sila nasa gitna. Kapag ang mga bayan na yan ay nag-aaway-away na, of course, apektado sila. Nasa gitna ka ba naman? Pati sila napipinsala, pati sila natatamaan ng ligaw na bayan, pati sila nananakawan. Kaya ang gawain dati, during those times, ng mga Palestinians, lalo tigit ng mga mayaman, kapag natimbrihan nilang magkakaroon ng labanan, humuhukay na sa lupa ang mga yan at doon nila ibinabaw ng kanilang mga valuables o kayamanan na sila lang ang nakakaalam sa takot na baka nga naman sila masalisihan. Iiwan nila yan, sa kanila babalikan kapag wala ng gera, kapag peacetime na. Yun ay kung buhay pa sila. Paano kung tinamaan ng ligaw na bala? Wala naman silang nakapagsabihang iba ng kayamanang ibinaon nila. Diba? This will explain why hindi imposible yung talinghaga na narinig natin sa Ebanghelyo. Na isang dayuhan ang aksidenteng plank na hukay.
ang isang kayamanan. Sino ang hindi matutuwa dyan? Dangan nga lamang hindi kanya yung lupa. Hindi rin ito alam ng may-ari ng lupa. Sapagkat po pwedeng nalagay yung kayamanang yan, ilang taon na ang nakararaan bago na-purchase, if na-purchase man yung lupang yan. So ang ginawa niya, ibinaon niya uli, umalis siya, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian, ang meron siya, upang bilhin yung lupa at upang ang kayamanan ay legal na mapa sa kanya. Galing, di ba? But please, let us not be misled. Ang punto ng Ebanghelyo, tungkol sa kingdom of God or heaven, paghahari ng Diyos, ay ganito. Hindi yung pagiging tuso ng tao, kundi yung value, yung halaga ng kayamanan na sumisimbolo sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. So much so, na lahat ng meron siya, isinakripisyo niya upang ang kayamanan ay mapas sa kanya. Kumbaga, worth it, sulit ang lahat ng sinakripisyo niya upang ito lamang kayamanang ito ay maranasan, makamtan niya. Now, as regards the kingdom of God, hindi lamang ito yung kingdom of God sa kalangitan na, kundi yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ang sinasabi sa Ebanghelyo, ganun dapat ang maramdaman nating kaligayahan. Kapag ang Diyos ay nagahari sa ating buhay, malinis ang ating konsensya, sumusunod tayo sa Kanya, may malalim tayong relasyon sa Diyos, etc. Ibang kaligayahan dapat ang ating nadarama. Ibang kapayapaan. Ang sabi nga sa Ebanghelyo, sa Biblia, kaligayahan o kapayapaang hindi ma-explain ng ninuman. So much, so na dahil dito, pwede mong isakripisyo ang kahit sino, kahit ano. O di ba? Yan ang naranasan ng mga disipulo. Iniwan ang kanilang hanap buhay, pati ang kanilang mga mahal sa buhay para kay Kristo. Yan din, exactly, ang naranasan ni San Francisco at ni San Ignacio. Si San Agustin na napakamakamundo naman. Suddenly, totally, ang kanyang pagiging makamundo, ang kanyang pagiging adik sa lahat ng bisyo ay iniwanan niya. Inialay naman ni Santa Cecilia ang kanyang buhay tulad ni San Lorenzo Ruiz at marami pang iba na kung tutuusin ay binigyan ng pagkakataon para maisalba ang buhay nila. Itakwil lamang nila si Kristo sa kanilang buhay. Pero ano ang kanilang ginawa? Hindi nila tinakwil si Kristo. Ang buhay nila ang kanilang sinakripisyo. Ganon kahalaga ang paghahari ng Diyos. Ganon ang magiging epekto kapag na-inlove tayo sa Diyos. Maisasakripisyo ang kahit sino o ang kahit ano para dito. Di ba't gano'n naman talaga? Batay sa ating karanasan kapag nagmamahal tayo. Kahit sarili mo, maisasakripisyo mo. Ang tanong, sulit naman ba? Worth it ba? Dahil sa pagmamahal mo sa asawa mo, kinalimutan mo ang pangarap mo. Okay? In the long run, sulit pa. Worth it ba? Dahil sa pagmamahal mo sa anak mo, napabayaan mo ang sarili mo. Okay? In the long run, sulit ba? Worth it ba? Dahil sa pagmamahal mo sa mga magulang mo, sa kapatid mo, halos wala ka nang naipon para sa sarili mo. Kahit matagal ka nang nagtatrabaho, sulit ba? Worth it ba? Dahil sa pagmamahal mo sa partner mo, nakakagalit mo pamilya mo, worth it ba? Sulit ba? Dahil sa pagmamahal mo sa kaibigan mo, nasangkot ka sa gulo, worth it ba? Sulit ba? Dahil sa pagmamahal ng tita ko sa isang lalaki, at one point, medyo nagkalabuan sila ng ilan sa mga kapatid niya. Very close sila kasi nga ipinaglaban niya ang pagmamahalan nila. Tapos, kahit na hindi naman na sila magkakaanak pa, pinakasalan pa niya. Gayong hamak na mas marami ang ipon niya. Nasa abroad sila. At halos mapabayaan na ni tita ang kanyang sarili nang ang lalaking ito na minahal niya at pinakipaglaban niya ay magkasakit ng malubha at matagal. Akala nga namin mamamatay na. Inalagaan talaga niya. Inintindi talaga niya kasi mahal niya. Awa ng Diyos na buhay naman. Ayon,
Pagkalipas ng ilang buwan, iniwan na siya. Worth it ba? Sulit ba? Kaya nga, nung isang araw, may group chat kaming magpipinsan sa mother's side. Nandun si tita, nandun ang aming mga magulang. Group chat nga. At one point, nasabi nung isang pinsan ko, na si Joel, yung pinsan namin, ay may mga alagang hayop. Sabi ng kanyang ating si Ate Jack, ay nako, si Joel po pwedeng magtayo ng zoo sa dami ng alagang hayop. Nag-comment yung tita kong pinag-uusapan natin ngayon, ha? Ang comment niya ay ganito, si Joel, mahilig pala sa hayop. Nag-comment yung isang pinsan ko, si Kuya Junjun, ang sabi niya, oo tita, like you, nag-alaga ng ulupong. Magko-comment sana ako, sasabihin ko sana, Tita Bugtong, anong hayop ang nagsisimula ang pangalan sa letter X? Siyempre, sabihin niya, ano? Ex-husband mo. Buti lang hindi na-offend. At ang sabi ni Tita, okay lang, totoo naman. Ang mahalaga, may lesson akong natutunan. Sana mga kapatid, yung lesson na yon ay yun din sanang ating matutunan. Yung katotohanan na hindi natin dapat i-invest ang lahat-lahat sa kahit sino o ano sa mundong ito, sapagkat lahat naluluma, nagpapago. And granted for the sake of argument na masulit ang sakripisyo mo para sa isang bagay o sa isang tao. Halimbawa, naging faithful naman talaga ang asawa mo. Halimbawa, hindi ka naman talaga kinalimutan ng mga anak mo. Halimbawa, nakita naman talaga ng kapatid mo yung sakripisyo at yung mga ibinigay mo. Halimbawa, nakatuluyan mo talaga yung partner mong pinakipaglaban mo. Okay, pero ang tanong ay, hanggang saan? Hanggang kailan ito? Remember, namamatay tayo pare-pareho. At bago pa tayo mamatay, may kanya-kanya rin naman tayong buhay kahit pa paano. Kaya nga para sa akin, ang isa sa mga touching moments kapag nagkakasal ako ay kapag nandyan yung couple, tapos nandyan pinatatayo ko ang kanilang mga magulang. At sasabihin ko na dun sa couple, sa pagkakataong ito na kayo'y kasal na, ang prioridad nyo na ay kayong dalawa, ang isa't isa, ang magiging anak ninyo at ang pamilyang bubuin ninyo. More than anyone, higit pa sa pinagmulan ninyong pamilya. Ang sabi ko, touching yun para sa akin. Bakit? Kasi parang nararamdaman ko yung nararamdaman ng kanilang mga magulang habang yun ay sinasabi ko. Sipin po ninyo, ikaw na magulang, yung anak mo, pinakamahal-mahal mo. Binuhay mo, inalagaan mo. Minahal mo ng higit pa. Kung minsan nga, kahit sa asawa mo, kahit sa sarili mo. Nung siya'y bata, na kailangan ka niya. Nandiyan ka. Nang siya'y tumanda na, at ikaw naman ang nangangailangan sa kanya sapagkat may edad ka na, siya itong magkakaroon ng bagong pamilya na higit pa sa iyo ay mas mahalaga. Nakaw! Eh kumbaga sa negosyo, hindi man mabalik yung puhunan mo, nalugi ka pa. Di ba? O dun mo makikita. Gaano man kamahal ang isang tao, iiwanan at iiwanan ka pa rin nito. Eh ako nga, wala nga akong asawa. Pero iniwan ko pa rin ang mga magulang ko. Ngayong, halimbawa, binabaha sila sa San Miguel. Pwede ba nilang sabihin, Father, halika dito, maghakot tayo. Magtaas tayo ng mga gamit. Hindi. May misa ako. Kaya, nang sabihin ng Panginoon, na magmahal tayo ng ating kapwa. Hindi naman niya sinabing magmahal ka ng kapwa mo, maging ng sarili mo ng buo. Ang sabi niya, bukod tanging siya ang dapat na mahalin natin ng buo. Sapagkat siya lamang din ang pupwede gumanti sa atin, sa ating mga sakripisyo, ng buo na siksik, liglig at umaapaw pa. Kaya isipin natin mga kapatid, kung sino o ano ngayon ang ating pinahalagahan. Kung pinahalagahan mo yan, siguradong nagsasakripisyo ka para dyan. Sulit ba in the long run ang binibigay mong sakripisyo para sa mga yan? Isipin mo muna kung totoong mahalaga. Huwag mong isasakripisyo kasi magsasakripisyo ka.
Baka masakripisyo mo para dyan yung totoong mahalaga sa buhay mo. Magsisisi ka. Huwag mong isasakripisyo ang mga bagay na tunay na mahalaga sa mga bagay na hindi ganong kahalagahan, lalong-lalo na sa walang kwenta. Huwag kang magsasakripisyo ng tao para sa pera. Pirmis nating sinasabi, ang pera kinikita, ang tao kapag pinakawalan mo, baka hindi mo na makita. Huwag mong masyadong pahalagahan ng mana na maisasakripisyo mo yung pagiging magkakapatid ninyo. Huwag mong isasakripisyo ang tao para sa mga material na bagay sa mundong ito. Pumunta ka ng junk shop. Mas maganda sa junk shop sa Amerika. Makita mo lahat nandoon. Lahat ng pinaghirapan ng tao, lahat ng pinag-awayan ng tao, lahat ng pinag-focusan ng atensyon ng tao, nandun, nabubulog. Trabaho ka ng trabaho, wala ka na ng oras para sa pamilya mo. Ang sabi nga nung isang quotation pag namatay ka, ngayon, bukas, may kapalit ka na. Pero habang buhay kang mangungulila sa iyong pamilya at sila sa iyo, lalo pat maraming panahong naaksaya sa buhay ninyo sapagkat hindi mo pinahalagahan ang dapat na mahalaga sa iyo. Tama ring isipin ang sarili, pero bago ang sarili, ang iba muna. Lalo tigit ang ating pamilya, ang mga taong sa atin ay mahalaga. Kung pupunta tayo sa sementeryo, di naman nakalagay doon yung mga achievements ng mga namatay na tao Pero ang nakalagay doon, loving wife, loving husband. You will always be remembered. Your thoughtfulness, your love, your goodness. Hindi yung mga nagawa mo para sa sarili mo, kundi yung mga nagawa mo para sa tao. Normal na nagkakagalit ang tao, pero ang galit lumilipas. Huwag mong palipasin ang relasyon dahil sa galit mo, sapagkat mas maganda na mawala ang galit mo kaysa ang mawalang tuluyan ay ang mahal mo. Pero sa lahat ng ito, ang pinaka-safe na bigyan ng pahalaga ay ang Diyos. Sapagkat ang buti mo ay pupwedeng hindi makita ng mahal mo o makita man pagkalipas ng maraming mga panahon. Makakalimutan. Halimbawa, namatay ka ngayon kahit napakabuti mo. Many years from now, maalala ka pa ba ng mga apo? Lalo tigit, nung namatay ka, wala pa ang mga ito. Hindi na. Kahit gaano tayo kabuti, makakalimutan ang kabutihan natin. Pero hindi makakalimutan ng Diyos. Yan. Isipin po ninyo ang sabi ng ating Panginoon sa Mateo 10:42. Magbigay ka lang ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito. Yun ay gagantimpalaan ko. Kapatid, isang basong tubig lang yun. Kung minsan nga, yung tao, kahit gaano kalaki ang ginawa mo, hindi pa nalalasahan, hindi pa nakikita. Pero ang Diyos, mitikuloso pagdating sa mabuti na ginagawa ng tao. Kung yung isang basong tubig, nakikita niya, yung isang maliit na mabuting ginawa mo, yun pa kayang mabuting ginawa mo na iniyakan mo sapagkat nilakipan mo ng malaking sakripisyo. Kaya naman sa huli, sa araw ng pag-uukom, katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, alam niya kung ano ang pipiliin niya. Hindi mo kinakailangan sabihin, Lord, kunin mo ko. Hindi. He knows His own. Alam niya kung sinong mabuting tao talaga. Di ba't ang sabi niya, mayroong dalawang lalaking magkasamang natutulog, kukunin yung isa, iiwan yung isa. Hindi kinakailangan sabihin ng lalaki na kinuha, kunin mo ko, mabuting ama ako, mabuting anak ako, mabuting anak. Hindi. Alam yun ng ating Panginoon. O pwede mo talagang i-volunteer yung sarili mo. Kunin mo ako. Kasi po pwedeng nagdududa ka sa pagiging mabuti mo. Bakit? Dahil sa kabila ng pagiging mabuti mo, niloko ka pa rin ng asawa mo, kinalimutan ka pa rin ng anak mo, hindi ka pa rin pinahalagahan ng kapatid mo, kaya't yung pagiging mabuti mo, na-question mo. Kasi yung taong inaasahan mong makaka-appreciate nito, binaliwala ito. Pwedeng mangyari yun sa tao, pero hindi sa Diyos. Hindi makakalimutan ng Diyos ang mabuting ginawa mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Sikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko sa aking mga pinagdaraanan sa buhay kong ito. Tulungan mo kong makakuha ng inspirasyon mula sa iyo. Yung maniwala ako na nakikita mo ang lahat ng mabuting ginagawa ko. Mga mabuting hindi napapalakpakan, mga mabuting hindi nare-recognize, at mga mabuti na kung minsan ay hindi pinapahalagahan. Tulungan mong hindi ako mawala ng gana, na makita ko na ang ginagawa ko ay hindi lang naman para sa kanila, kundi para sa iyo. Ikaw ay itong hindi makalilimot at laging magpapahalaga sa mabuting ginagawa ko. Hallelujah! Ikaw ang magsasabi na ako ay mabuting ama, mabuting ina, mabuting magulang, mabuting kapatid. Siya ay muling babalik sa atin. Ikaw ang maghuhusga na wala talaga akong hilangan kundi ang kabutihan ng aking Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Walang natatago sa iyo. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi sasayangin ng Panginoon lahat ng mga ginawa at binigay mo. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi nalulugi ang taong nagpapakabuti. Hindi man gantihan ng mga taong pinag-alayan mo ng kabutihan. Ang Diyos ang siyang gagantihan. At siya rin balang araw ang magpapakita sa kanila kung gaano ka kahalaga kung lalapit kay Jesus. Huwag kang mapagod magpakabuti. Sulit ang pagod ng taong nagpapakabuti. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. With gratitude to the Lord for having called us to belong to the kingdom without any merit on our part, let us ask for all other blessings that we need in order to become worthier members of His kingdom.
Let us all say together, may your kingdom come. May your kingdom come. That the Church may always be open to welcome all those who ask to be admitted, in order that they may gradually become faithful disciples of the Lord. Let us pray. May your kingdom come. That the Holy Father, the bishops, the priests, and the religious may succeed in inspiring us to love and serve the Lord with all our heart, all our mind, and all our soul. Let us pray. May your kingdom come. That parents, teachers, and catechists may lead their children and students to appreciate the importance of belonging to God's kingdom. Let us pray. May your kingdom come. That the homeless, the unemployed, the sick, and the marginalized may find in their Christian communities the compassion, solidarity, and generosity they need to experience. Let us pray. May your kingdom come. That the members of our community, especially the youth, may all receive the abundance of God's blessings and His consolation in our afflictions. Let us pray. May your kingdom come. That our Filipino missionaries may be successful in their efforts to invite many people to enter God's kingdom. Let us pray. May your kingdom come. Let us pray in silence for our personal intentions. Let us pray. May your kingdom come. Lord Jesus, healer of body and soul, look with compassion on our community and on the whole world. May we inherit the kingdom where you live and reign forever and ever. Amen. Offertory. Alay, alak at tinapay, Bundok sa iyong tampanan, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mabanalin itong handog naming nanay, umaharap sa'yo, nagbibigay hulugan. Tinapay at alak namin pinagpaguran, bunga ng pat ng aming paggawa. Amin alay, alak at tinapay, handog sa'yo ng panang nagbibigay ng buhay. Nawa'y babanalin itong handog naming nanay, umaharap sa'yo, nagbibigay hulugan. Abang at awa mo ngayon ay niyayakap upang ialay sa mga dukha. Aming alay, alam at tinapay, handog sa iyong tampanan, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mabanalin itong handog
Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the offerings which we bring from the abundance of your gifts, that through the powerful working of your grace, these most sacred mysteries may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For by his birth he brought renewal to humanity's fallen state, and by his suffering canceled out our sins. By his rising from the dead, he has opened the way to eternal life, and by ascending to you, O Father, he has unlocked the gates of heaven. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. Holy, 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 holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. you are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our head. Let us pray at this moment for our departed loved ones. Please include Kuya Mark, Tatay Do, Kuya Ricky, Joyce, Joselito Percy, Miguel Arsenio Serio, Emma, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, with all the blessed apostles, Saint Joseph, Mary's spouse, all the blessed saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Amen.
Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Lamb of God, Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. behold Jesus, the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. sa tingin mo. Handa ng pasasalamat sa pag-ibig. Naman sa iyong kabutihan, tunay. An act of spiritual communion. My Jesus,
I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sa pagsapit ng dilim, ang tanging hiling ay kumintay sa iyong piling. Nais sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot pagkabiko, ako'y muling binubuo. Buha ko't masakit ay iyong sa paglubog nitong araw, sa pagsapit langit kong hiling ay kumilay sa iyong piling. Let us pray. We have consumed, O Lord, this divine sacrament, the perpetual memorial of the passion of your Son. Grant, we pray, that this gift which he himself gave us, with love beyond all telling, may profit us for salvation through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong iisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati lukay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap.
Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Bira ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. salamat po sa mga tulong na ibinibigay niyo. Malaking tulong po yung mga kasama natin sa social media or sa online na nagdiribang kasama natin ng banal na misa from other places around the world. Yung mga nagpapadala ng kanilang mga panalangin at tulong sa atin, lalo na kapag ganitong umuulan, nakakaunti ang nagsisimba, nakapagpapasweldo pa rin tayo dahil po sa mga donation po na ibinibigay nyo through our GCash and bank account. Maraming salamat po sa inyo. The Lord be with you, And with your spirit. and may God bless you and our family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in peace, glorifying the Lord in your life. Thanks be to God. Salamat po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birhen mahal, sa awit at sa dasal, aming inihaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galak, ng may tuwa at galak. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ng Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, pakisamang intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan, at ang mga kapatid nating nasa ibang bansa na nagsisika para sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw, hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo napapawalay. Dagdagan mo po ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magkiliw, mapakinabangin namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagkapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo noong unang araw ng unang buwan ng 2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ay nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabisyano, at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan tulad ng utos ng Panginoon. Isinilig niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ang kaban ng mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari na ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises, pagkat nananatili sa loob ang ulap at napupuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy hanggang hindi tumataas ang ulap. Hindi sila lumalakad. Kung araw ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi naman ang haliging apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mo sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri, buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibon layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, o puon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi sila dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din, habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin.
Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis sa mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y magnanangis sila at magangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na bin niyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa pag-ahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talikhagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa inyong lahat. Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos na nagsisimula kahit dito pa lamang sa lupa. Yes, nandiyan ang kasalanan. Pero sa mata ng isang taong sumasampalataya, ang mundong ito ay teritoryo ng Diyos at hindi ng Diablo. Kailanman na hindi pa rin magtatagumpay ang kasalanan, mananaig pa rin ang kabutihan. Kaya lang, hanggang hindi pa nangyayari ang kaganapan niyan, tiis-tiis muna. Mamuhay muna tayo na kasama ang kasamaan. Hindi ibig sabihing magiging masama rin tayo. Iwasan natin ang kasalanan. Ang sinasabi ko ay magtiyaga muna upang hindi tayo maging mapanghusga. At sabihin ang sinasabi natin at iniisip nating masama ay hindi na po pwedeng makapagbago pa. Yan po ang punto ng talinghaga sa ating mabuting balita. Talinghaga tungkol sa lambat na inihagis sa dagat. Alam naman po natin na hindi naturalisa o hindi kalikasan ng isang lambat ang mamili ng mga makukuha niya at mag-etsipwera ng mga hindi dapat niyang makuha. Ang lambat, kapag inihagis mo yun sa karagatan, lahat ng po pwedeng makuha niya, kukuhanin niya. Halo-halo na maganda at hindi kagandahang mga isdang mabubuti, katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, at mga isdang walang kwenta, kasama na ang basura, makukuha niyan. Saka lamang ito isa-segregate, pagbubukod-bukurin ng mga mangingisda. Ganito mga kapatid, ang dapat na maging mentalidad natin bilang bahagi ng simbahang ito na simula ng paghahari ng Diyos sa mundong ito. Tayo yung lambat. Ang gampanin natin ay manguha, ipakilala ang salita ng Diyos, ang kanyang paghahari sa lahat. Hindi tayo dapat mamili o manghusga. Ito ang mabuti, ito ang masama, ito ang karapat-dapat, at ito ang hindi karapat-dapat. Hindi natin trabaho yon. Trabaho, prerogative ng Diyos yon. Huwag nating panghimasukan yon. Sapagkat wala tayong karapatan, tayo man ay makasalanan. At wala tayong kakayanan
sapagkat hindi natin nalalaman ang buong katotohanan. Ang Diyos lamang ang may karapatan sapagkat wala siyang kasalanan at ang Diyos lamang ang may kakayanan sapagkat alam niya ang buong katotohanan. Tandaan natin yan. Kaya hindi dapat tayo nang huhusga ng sino man. Huwag kang mag-astang Diyos. At ginagawa natin yan kapag ang isang tao ay ating inuhusgahan. Kilabutan tayo pag ganyan. Minsan ay mayroong nagpasabi, nahiya siguro magsabi ng diretso sa akin, Father, sabi nung pinalapit sa akin, Father, bakit daw po kayo nagse-cellphone habang nagmimisa? Halimbawa, habang binabasa yung mga pagbasa, kasi may cellphone talaga akong dala. Payag daw po ba kayo, Father, kung habang kayo ay nagmimisa, ay may nakikita kayo doon sa mga nagsisimba na nagsi-cellphone din? Ang sagot ko, payag naman. Nagulat siya. Payag naman, provided kayo maghuhumilya. Nalito na siya. Kaya ko sinabi yon ay ganito. Ang rason kung bakit mayroon akong dalang cellphone, yung dahil nagtatext ako ng kung ano-ano. Kung makita po niyo ako, nahawak kong cellphone ko at may tinitingnan ko yung mga points ng homilya ko, ng sermon ko, na nakakalimutan ko minsan, o kung minsan may maaalala ko, dinadagdag ko. Yun. Nahusgahan na ako. Di naman alam ang buong totoo. And granted, ako yung nagte-text nga. Sige. Okay, sige, aminin ko. Minsan nagte-text ako. Oy, minsan nga nagko-call pa ako. Oy, alamin muna natin, ano ba yung tinetext ko? Sino ba tinatawagan ko? Ayun no, tanungin ninyo yung nasa itaas. Si Art, si Louie, nasa sa sound system. Kasi wala naman tayong intercom. Minsan, kapag tumitingin ako sa mga sakisan, sa usherettes, hindi naman nila nag-gets agad. Kinakailangan na. Halimbawa, yung mic mahina, o kaya masyadong malakas, nag-feedback. O kaya, kinakailangan may kantahin si Art, yung ating organista. Ang layo kasi kaya tinatext ko. Minsan ginatawagan ko kapag kinakailangang malaman na ng mga taong ito. Pag emergency, tawagan ko yung aking sekretary. Ganun ba? Lahat ng yun ay may kinalaman sa pagmimisa. Sa mas ikagaganda pa, mas ikabubuti pa, o di pa? Kaya hindi tayo dapat manghuhusga. Sapagkat po pwedeng tama tayo sa kung ano ang nakita nating ginagawa ng tao. Pero alam ba natin ang buong katotohanan na nakapaligid sa gawain ito? Ang nakikita natin ay bahagi lang ng katotohanan, pero hindi yung buong katotohanan. Hindi natin dapat gawing batayan yung iisa at maliit na bahagi na yan. And I doubt kung malaman natin ang buong katotohanan. Kaya nga, wala tayong karapatan ang isang tao ay husgahan. Kasi meron niyang nakaraan, meron niyang kasalukuyan, at meron niyang kinabukasan. Ang Diyos lamang nakakaalam yan. Siya ang Alpha at ang Omega. Siya lang ang dapat manghusga. Kung ang Diyos nga, alam ang lahat, hindi niya tayo hinuhusgahan. Kung bakit atat na atat tayo husgahan ng sino man. Again, kilabutan ka naman. Meron tayong kasabihan, di ba? Marami ang namamatay sa maling akala. Palagay ko ang pinatutungkulan ng ekspresyon na yan, pag sinabing maraming nang namatay, yung mga biktima ng mistaken identity. Pero alam po ba ninyo na mas marami sa mga kasong ito, yung mga taong pinapatay natin ng pag-asa dahil nahusgahan na natin. At ang naging batayan natin ay yung mga akala natin sa kanila. Yung akala mo, mayabang, pero nice naman pala. Ganun lang talagang umasta. Yung akala mong pasungit, pero mabait pala. Wala lang talagang kibo. Yung akala mong materyaloso, pero simple naman pala. Marami palang tinutulong ang mga tao. Pero nahusgahan mo na, kaya pinatay mo na yung kanyang pag-asa. Yung pag-asa, either na magbago pa, o yung pag-asa na patunayan sa atin na ang ating iniisip sa Kanya ay maling talaga. At ang ginawan mo o ginawa mong batayan ng panghusga ay yung maling akala sa Kanya. So marami kang pinapatay dahil sa maling akala na ginagawa mong batayan ng iyong panghusga. Naikahon mo na kasi nahusgahan mo na. So pag nakahon mo na, sabi nga ni Mother Teresa, wala na yung tsansa upang iyong mahalin pa, upang mabigyan mo pang tsansa na makapagbago pa, o ang mapatunayan niya nang iniisip mo sa kanya ay maling talaga. So pag nakahon mo na, parang pinatay mo na. Sino bang nakakahon kundi yung nakataol kasi hinusgahan mo na? Huwag ganun. Pwede nating husgahan.
yung maling ginawa ng tao, pero hindi yung tao. Bastos yung sinabi mo. Pero, wag mo sabing, bastos ka. Walang kwenta yung ginawa mo. Pero wag mo sabing, wala kang kwenta. Masama yung ginawa mo. Wag mo sabing, napakasama mo. O ganun. Sapagkat kapag ganun ang ginawa natin, ay kinakahon natin yung tao. Pinapatay natin ang pag-asa nito na magbago o ang patunayan ng iniisip natin sa kanya hindi totoo. Huwag ganun. Sapagkat tayo man ay malalagay sa alanganin pag ganun. Ano sabi ng ating Panginoon? Sa Lucas 6:38, anumang panukat na gamitin mo sa kapwa mo, ang siya ring panukat na gagamitin sa iyo. Aber, ano ba panukat ang ginagamit natin kapag nagungusga tayo? E di maliit lang. Imbis na malaking panukat, maliit lang. Kasi maliit lang yung alam mong katotohanan. Yun ang ginagawa mong batayan. So maliit lang yung ginagawa mong panukat sa taong yung hinuhusgahan. Kaya nga, di ba, don't judge the book by its cover. Kasi maraming pahina yan. Ang ginagawa mong panukat, yung cover lang. Maraming ang katotohanan na hindi nalalaman. Gugustuhin ba natin na yan ang gawing batayan ng Panginoon sa atin kung tayo ay kanyang huhusgahan? Gugustuhin ba natin na maliit lamang ang kanyang gawing sukatan kapag tayo kanyang hinusgahan? Kapag nagkaganyan, talong-talo tayo. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng buti natin, ng mga mabubuti pa nating magagawa, yung mga natatagong kabutihan sa buhay natin. Siya ang nakakaalam ng lahat ng yan, more than anyone else, more than yourself. So kung baga, sa nalalaman niyang mabuti sa atin, o mabuting magagawa pa natin, kung tutuusin, napakalaki ng sukatan niya para sa atin. Sinong kawawa? Yung hinusgahan mo? Mas kawawa tayo. Di po ba mga kapatid, kapag tayo nakakagawa ng pagkakasala, lalo na yung malaki o mabigat na pagkakasala, may tendency tayong lumuhod sa Panginoon at magmakawa at sabihin, Lord, sorry. Sorry. I did not mean it. Sorry. Alam mo, sa puso ko, mahal kita. Alam mo, sa puso ko, gusto ko pang magbago. Bigyan mo ko ng tsansa. Lord, sorry. Nadala lang ako. Naging marupok lang ako. Nadamay lang ako. Na-impluensyahan lang ako. Lord, sorry. Alam po ninyo, if we really mean that, at nakikita naman ng Panginoon ang ating sinseridad, He will hear it. Paniniwalaan niya yon. He'll take it. Bibigyan niya tayo ng tsansa. Pero papaano kung ganun din ang disposisyon ng taong hinusgahan natin? Begging our patience, begging our understanding, begging our empathy. Tapos, tinakala natin, ay hindi kita bibigyan ng understanding, ng empathy, ng chance. Aha! Pinaliit mo yung sukatan na hinihingi niya. Hinusgahan mo siya batay sa maliit na nalalaman mo tungkol sa kanya. O sasabihin ng Panginoon, marami kong kabutihang nalalaman tungkol sa iyo. Marami kang kabutihang gagawin pa. Napakalaki ng sukatan ko para sa iyo. Pero ang liit ng ginawa mong sukatan ng hinusgahan mo yung kapwa mo. Kaya ganun din ang panukat na gagawin ko para sa... Ay, nako! Patay tayo. Kaya wag tayong manghusga ng kapwa. Palawakin natin ang pangunawa natin. Pahabain natin ang pasensya natin. Upang manatiling malaki din ang sukatan na gagamitin ng Panginoon sa atin. After all, kahit ikaw na ang pinakamabuting tao ngayon sa buong mundo, hindi ka sigurado kung bukas, makalawa, mabuti ka pa rin. Kung mabuti ka pa rin habang panahon, in one way or another, magkakasala pa rin tayo. In one way or another, we will also beg for God's forgiveness, empathy, and understanding. Sana kung ganun tayo sa Panginoon na nagmamakaawa, nabigyan tayo ng tsansa, pangunawa at empathy, simpatya, maging ganun din tayo sa ating kapwa. Ito sana ang hiling nating biyaya. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awidsin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may ay magagawa makapangyarihan siya. ang Alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Ako'y sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samuko, Alam kong di rin ang Diyos sapagkat mahal niya ako. ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samuko, Alam kong di rin ang Diyos sapagkat anak niya ako. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata. Ang samo Panginoon, tulungan mo kong magkaroon ng pasensya. Lalo na para sa mga taong ang tagal nang hindi nagbabago. Yung pinoproblema ko, dalahing problema ng aming pamilya. Problema sa pera, problema sa ibang bagay, kakayanin. Pero yung problema sa isang tao na nagbibigay ng sakit ng ulo sa aming pamilya, yun ang dalahin ko. At nawawala na talaga ako ng pasensya. Nahusgahan ko na siya, na hanggang doon na lang, wala na talagang pag-asa. Panginoon, alam ko na ako ang pinakahuli bukod sa iyo, ang dapat na hindi mawala ng pag-asa na siya'y makapagbabago pa. Hallelujah! Kaya lang tulungan mo ko. Nasasaid na ang pasensya ko. Nalalagot na ang pisi ko. Siya ay muling babalik sa atin. Tulungan mo kong magmahal tulad ng pagmamahal mo. Hallelujah! Alam kong wala namang mangyayari kung mag-give ako. Lalala lang ang problema. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Kaya ako ay humihingi ng tulong sa iyo. Palawakin mo pa ang pangunawa ko. Tulungan mo ko na magmahal pa sa kabila na nasasaktan ako. Mayroong magandang mangyayari. Paniwalaan ko po sana ito. Kung lalapit ka kay Jesus, ngayong lumalapit ako sa iyo at humihingi ako ng saklolo sa bagay na hindi ko na kaya sa sarili ko, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Panghawakan ko sana ito. Na hindi ko kayang mag-isa, pero sa tulong mo kakayanin ko na maghintay pa rin ng kaniyang pagbabago. Kung lalapit kay Jesus. lalapit kay Jesus. Gamitin mo ako upang mahintay pa ang pagbabago ng mahal ko. Tulungan mo ako. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay. Naway mabanalin itong handog naming alay. Umaharap sa'yo, nagbibigay ugay. Tinapay at talak na aming pinagpaguran, bunga ng lupa't ng aming paggawa.
aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay. Naway papanalin itong handog naming alay, humaharap sa iyo, nagbibigay bugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinamangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagkilo, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pampuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipinagdarasal. Saglit tayong tumahimik, ipagdasal ng ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang Ina ng Diyos,
ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka
sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot magkabigo, ako'y muling binubuo. Hakot pasakit ay iyong pinapara. Sa pagdubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tangi kong hiling ay kumimlay sa iyong piling. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot pagkabigo, ako'y muling binubuo. Luhapot na sa'kin ay iyong pinapara. Sa pagdulog nitong araw, sa pagsapit ng ang tangi kong hiling ay umilay sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago ng dudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang Ito raw nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo Mesay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Kapag ang dasal po natin ay lalo na para sa pagbabago natin ng tao na pinagdarasal natin, pagkabagong buhay, pamintuho po tayo sa mahal na Birhen ng Lasalet sapagkat ito po ang kanyang pangunahing mensahe ng Diyos na sinabi niya sa atin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lasalet ang pagbabalik loob. Salamat po sa inyong mga tulong, sa inyong mga panalangin, lalo-lalo na para sa simbahan natin. Salamat sa mga kahit na hindi pa nakakapunta dito, ay pinagdarasal pinagdarasal kami at tumutulong sa marami pang mga paggawain ng simbahan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.